10:30, gumising na siya at nagbihis at naghanda na upang pumunta sa simbahan. Alam na niya kung saan harapan ng simbahan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, lumabas siya. Yung kanyang among babae ay Chinese yan, nagkakape. Nagkakape. Nung lumabas siya, nagulat, sabi, "Who are you? Who are you? Who are you?" Ang sabi ni Saul, "Ma, I am Saul, your domestic helper. Why are you like that? You're so different. You look elegant." "Ma'am, I am going to church." Pause muna. Tingnan mo yung mga kababayan natin yan sa abroad. Kung magsisimba sila, nagbibihis ng ayon sa simbahan. Hindi katulad dito sa ating bansa. Ang magsisimba, ang bihis, parang papunta sa beach. Naka-chinelas, naka-shirts, naka-t-shirt, kumisay, naka-sando. At para bagang pagpasok, bago pumasok sa simbahan, o dito muna mga salbabida ha, dito muna yung ating mga board ha, o yung fins, dito muna ha, o siya, tayo na. Parang papunta sa beach kung magbihis pagsimba. Correct o hindi correct? Correct. Subalit sa abroad, tingnan mo ang ating mga kababayan, nakabihis. Bakit? Imimit nila ang Panginoon. Ikinararangan nilang magbihis ayon sa ating Panginoon. Sabi ng Mir, "Why are you like that?" "Ma'am, I'm going to Mass." "What is Mass?" "I'm going to church." "What is church?" Walang kaalam-alam ang among Chinese. Sabi niya, "Ma'am, this is my day off. I'm going to pray. I'm going to church." "Oh, no good. No money there. No money. You should go to mall. You should go shopping. You should wait for church." "Ma'am, this is my day off. I will go." Okay. Nagsimba si Saul nung linggong ito. Nung sunod na linggo, gano'n na naman. Where do you go? "Church." No good. Okay. Pagdating na naman ay ikatlinggo, ika-apat at gano'n. Kalaman na gano'n. Where do you go? To church. No good. Okay. Hanggang sa dumating ang isang araw ng linggo, nabigla ang ating kababayang si Saul. Bakit? Paglabas niya, sabi nung nanay at nung tatay, "Saul, you go to church?" "Yes." "Take along our little daughter with you." Yung alaga niya, "Take along the little girl with you." "Why, ma'am?" "Because we are going to the casino. Children not allowed in casino. So you take her to church." "Okay?" Sabi naman ni Saul, "Okay, you take her to church." "Okay," sabi ni Saul, Okay. Dinala niya sa simbahan. Susunod na linggo, gano'n na naman ang ginawa. Dinala niya sa simbahan. Sa susunod na linggo, gano'n na naman ginawa. Dinala niya sa simbahan. Sa susunod na linggo, gano'n na naman ginawa. Ano ginawa niya? Dinala sa simbahan. Natuto ang bata na magsimba. Pati yung pagkanta ng Tagalog. Ay, Chinese yun. Natuto na rin kumain ng mga Filipino food sapagkat ang mga Pilipino pa nagsisibay nagdadala ng mga pagkain. Yun. Hanggang dumating ang isang araw, ang sabi ng maliit na bata sa kanyang mga magulang, kaharap si Saul, sabi niya, Mami, I want to be baptized." Eh, anong maling magulang dun? What is this? Saul, what is this? Baptized. Well, she wants to be Catholic. What Catholic? Mami, I want to be Catholic. Ay, kaisa-isang anak yun. Di ano sagot ng nanay? Okay. Para hindi na lang magbahan. But, sabi nung babae, but we have to find out what this is all about. So, next Sunday, we go with you to church. Nung sumunod
na linggo, hindi lamang si Sol ang nakabihis na maganda, hindi lamang yung bata ang nakabihis na maganda, pati yung mag-asawa yung nakabihis na rin maganda. Bakit? Sasama daw at iimbestigahan kung ano itong Catholic na ito. Yun. Pumunta sila sa simbahan, nag-attend muna ng misa kahit hindi nila alam kung ano yun. Pero na-impress sila sapagkat doon sa Hong Kong, ang mga Pilipino, kung umattend ng misa, buhay na buhay! Buhay na buhay! Kung umawi, napakasigla! Kung sumagot sa pare, napakasigla! Hindi katulad dito sa Pilipinas. Sasabihin ng commenter, magsitayo po tayo at ating pong aawitin ng pambungan nating awit. Purihin ang Panginoon. Dito sa Pilipinas, pinagtitipiran ang Panginoon. Pag sinabi ng pari sa Hong Kong, "The Lord be with you," at sabi ng mga Pilipinong kababayan natin, napakalakas, napakasigla, and with your spirit dito, the Lord be with you. Lift up your hand. Let us give thanks to the Lord our God. Totoo, hindi. Na-impress sila sa misa. Pagkatapos, niyaya din ni Sol na kumain ng mga Filipino foods. Aba, tinikman ang pansit, tinikman yung lumpiang sa kanya, tinikman ang adobo, tinikman ang embutido, tinikman ang papahitan. At sabi na, "Well, very nice. Why you not cook this at home? Why you not cook this at home? Go get some plastic. We take home. We take home." Ang akala kong Pilipino lamang ang nagpa-plastic sa mga handaan. Binyagan, kasalan, birthday, anniversary. Kung maghahanda ka para sa 100 tao, maghanda ka para sa 1,000 tao. Sapagkat ang bawat isang yan, nakatago, may dalang plastic. Nagustuhan ng mag-asawa. Nagustuhan ng mag-asawa ang pagkain. Pagkatapos, sinama ni Sol sa pare, "Father, this little girl who wants to be baptized Catholic." Ang sabi ng mga magulang, "Yes, sir." Kasi hindi naman sila Katoliko, hindi naman sa Katoliko. "Yes, sir." Sabi ko sa pare, "We want to know what this is all about." Ang sabi ng pare, "First, little girl has to attend katikismo to learn about the church." "How long will it take?" 1 year. Sabi ng mga magulang, "That's too long." Ay sabi ng bata, "I want to be. Okay. Pero dagdag na mga magulang, "If she is going to take those lessons, we will come along because we want to find out what this is all about." Aba, ay di 1 taon numaten ang mag-anak na yan. At pagkatapos ng 1 taon, nung dumating ang Easter Sunday, bininyagan ang bata. Naging Katoliko ang bata. Kasamang bininyagan ang kanyang mga magulang na ngayon ay Katoliko na. Bakit? Dahil sa pagiging Catholic hero ng ating kababayan na hindi niya ikinahiya, hindi niya kinalimutan, at kanyang ipinagmayabang ang kanyang pananampalatayang Katoliko sa harap ng pagtuliksa, paglalait ng kanyang amo nung una, subalit ngayon ay kasama na niyang maawit. Ano masasabi natin sa pangyari niyan? Okay.
okay. Ano ang ibig sabihin na maging hero? Ganyan, humayo kayo kung saan man kayo naroon. Kung saan man kayo ipadala ng Panginoong Diyos. Tungkulin, ipangaral, ipakilala, i-share si Kristo sa ating kapwa. Yan ang tungkulin ng hero, lady as hero.